Sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, hindi maiwasan ang mga unos, mga pagsubok na sumusubok sa tatag ng ating puso at lalim ng ating tiwala sa Diyos. Sa lumang tipan, matutunghayan natin ang mga kwento ng mga taong naging hiwaran ng katatagan. Hindi dahil sa kanilang sariling lakas, kundi dahil sa kanilang di matitinag na pananalig sa may kapal. Ang kanilang mga karanasan ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng paghihirap, pagkalito at kawalan, mayroon pa ring pag-asa. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa oras at tagumpay, kundi higit na nauhubog sa gitna ng dilim. Ngayon, ating pagnilayan ang kalawang kwento, isang salaysay na higit pa sa kasaysayan, isa itong salamin ng ating sariling pakikibaka, panalangin at pag-asa. Ang buhay ay puno ng pagtawag, mga pagkakataong inaanyayahan tayo ng Diyos na tumugon sa misyon. Kahit ito'y mahirap, di kilala o labag sa ating kagustuhan. Ganyan ang naranasan ni Jonas, isang propetang tumakbo palayo sa tungkuling iniatas ng Diyos. Ngunit ang kwento niya ay hindi nagtatapos sa kanyang pagtakas. Sa halip, ito ay naging salaysay ng pagbagsak, pagkapahiya at muling pagbangon. Sa loob ng tiyan ng isang dambuhalang isda, naroon ang pinakamadilim na nipto ng kanyang buhay. Ngunit doon din niya naranasan ang kabutihan at habag ng Diyos. Ang paglalakbay ni Jonas ay kwento ng katatagan, hindi dahil sa lakas ng kanyang loob, kundi dahil sa hindi matitinag na layunin ng Diyos para sa kanya. Isang paalala na kahit tayo tumakbo, kahit tayo magtago, hindi sumusuko ang Diyos sa atin. At sa kanyang habag, binibigyan tayo na panibagong pagkakataon na tumugon at magbagong buhay. Ngayon, ating pagnilayan ang kanyang kwentong pinamagatang nilamon ngunit hindi nalupig, ang paglalakbay ni Jonas pabalik sa kanyang layunin. Tanungin din natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay tumatalima sa utos ng Diyos? May isang propetang tinawag ng Diyos, si Jonas, anak ni Amitay. Isang araw, dumating sa kanya ang salita ng Panginoon. Ang utos ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Tumindig ka, pumunta ka sa malaking lungsod ng Ninibe. Ihayag mo ang aking hatol sa kanila sapagkat umabot na sa akin ang kanilang kasamaan. Ngunit sa halip na tumindig para sumunod, tumindig si Jonas upang tumakas. Bakit? Marahil dahil alam niya ang kasamaan ng mga taga-Ninibe. Maaaring ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng mga ito na magsisi. O baka naman, siya'y natakot. Ano man ang dahilan, isang bagay ang malinaw. Hindi niya gusto ang plano ng Diyos. Kaya sumakay siya sa barko patungong Tarsis, isang lugar sa kabaliktarang direksyon ng Ninibe. Malayo sa misyon, malayo sa presensya ng Diyos, at marahil malayo rin sa kanyang konsensya. Ngunit, hindi siya nakatakas. Habang nasa kalagitnaan ng karagatan, dumating ang isang napalakas na bagyo. Ang mga alon ay kilahiganting tumasalpok sa barko. Nagkakagulo ang mga marinero, kanya-kanyang dasal sa kanilang mga Diyos, at tinapon ang mga kargamento upang gumaan ang sasakyang pandagat. Ngunit habang lahat ay aligaga, nag-aalala at di mapakali, si Jonas ay natutulog sa ilalim ng barko. Ginising siya ng kapitan. Bumangon ka, manalangin ka rin sa iyong Diyos. Baka sakaling kahabagan niya, tayo at hindi tayo mapahamak. Upang malaman kung sino ang dahilan ng bagyo, nagpalabunutan sila at si Jonas ang napili. Sa harap ng mga taong takot na takot, inamin niya ang lahat. Ako isang Hebreo, sumasamba sa Panginoon, ang Diyos ng langit na lumikha ng dagat at lupa. Tumakas ako sa kanyang utos at sinabi pa niya, itapon ninyo ako sa dagat at tiyak na tatahimik ang karagatan.
Ayaw man nila sa una, ngunit wala na silang ibang magawa pa. Itinapon nila si Jonas sa gitna ng nangangalit na dagat at sa isang iglap, tumigil ang bagyo. Nang siya itinapon sa dagat, inakala ni Jonas na yun na ang katapusan. Ang malamig na tubig ay lumamon sa kanya at ang alon ay tila puot ng langit na buwabalot sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng tila kamatayan, isang hindi inaasahang habag ang dumating, isang dambuhalang isda ang lumunok sa kanya. Hindi ito kamatayan, ito'y paginto. Hindi ito wakas, ito'y panimula. 3 araw, 3 gabi. Sa loob ng kadiliman, sila sa pinapupunan ng isda. Si Jonas ay nakaharap, hindi sa mga taga-Ninibe, hindi sa Diyos, kundi sa kanyang sarili. Wala siyang kasama, walang liwanag, walang ginhawa. Tanging katahimikan ng pagninilay, tanging panalangin ng puso ang kanyang kasama. At doon, sa kaibuturan ng kawalan, nagsimulang umusbong ang pagbabalik loob. Wala na siyang tinatakbuhan, wala na siyang tinatanggihan. Ang dating pusong puno ng pagtutol, ngayon ay pusong dumadaing sa awa ng Diyos. Narinig sa kanyang panalangin, mula sa kailaliman ng Sheol ako'y sumigaw, at dininig mo ko, O Diyos. Iniagis mo ko sa kailaliman, sa gitna ng dagat, at ang agos ay pumalibot sa akin. Ngunit, muling itinitingala ko ang aking mga mata sa iyong banal na templo. Ito ay hindi na panalangin ng isang taong mahinanakit. Ito ay panalangin ng isang pusong handa ng magbago. At nang matapos ang 3 araw, iniutos ng Diyos sa isda na iluwa si Jonas sa tuyong lupa. Hindi na siya ang Jonas na tumatakbo. Siya na ngayon ang Jonas na nakikinig, Jonas na sumusunod, Jonas na muling nabuhay sa kanyang layunin. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng dambuhalang isda, iniutos ng Diyos sa isda na iluwa si Jonas sa baybayin. Basang-basa, marungis, pagod, ngunit buhay. At higit sa lahat, binago. Muling dumating sa kanya ang tinig ng Diyos. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tumakbo, hindi na siya nagtago. Bagkus, tumindig siya. Mumakbang siya sa direksyong dati niyang nilayuan. Sa wakas, sinunod niya ang tawag. Naglakbay siya patungong Ninibe, isang makapangyarihang lungsod na puno ng kasamaan. Ang lungsod ay malaki. 3 araw ang kailangan upang ito'y malibot. Ngunit sa unang araw pa lang ng kanyang paglalakad, nagsimulang sumigaw si Jonas sa lansangan. Sa loob ng 40 araw, ang Ninibe ay mawawasak. Hindi siya nagbigay ng magarabong sermon. Walang paliwanag, walang mga himala. Isang simpleng mensahe ng babala, diretso, matalas, nakakagising. At ang nangyari ay isang himala. Ang mga tao ng Ninibe, mula sa pinakaraniwan hanggang sa pinakadakila, nakinig. Nanginig sa takot, nagsisi, nag-ayuno. Nagbihis sila ng sako at umupo sa abo bilang tanda ng kanilang pagtalikod sa kasamaan. At nang mabalitaan ito ng hari, buwaba siya mula sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal, nagsuot ng sako at naupo sa alabok. Ipinahayag niya sa buong lungsod. Walang tao o hayop, bakahan o kawan, ang kakain o iinom. Mag-ayuno tayong lahat. Manalangin tayo ng taos sa Diyos. Talikuran natin ang kasamaan at karahasan. Baka sakaling kahabagan tayo ng Diyos. At nakita ng Diyos ang kanilang pagbabago. Naantik siya. At di niya tinuloy ang kapahamakan na kanyang sinabi. Isang bagay na hindi inaasahan ni Jonas ang naganap. Ang buong Ninibe ay nagbagong loob. Mula sa pinakamataas na pinuno
hanggang sa pinakahamak na alipin. Nagsisi ang lahat. Sila'y nagsuot ng sako, nag-ayuno, tumigil sa kanilang kasamaan. Isang buong lungsod ang yumuko sa harap ng Diyos. At nang makita ito ng Panginoon, napawi ang kanyang galit. Pinili niyang hindi ituloy ang kapahamakan na kanyang inihayag. Ngunit sa halip na matuwa, nagalit si Jonas. Lubang nasaktan ang kanyang damdamin. Hindi ba't ito nga ang kinatatakutan niya mula sa simula? Kaya siya tumakbo palayo. Kaya siya naglayag patungong Tarsis dahil alam niyang mahabagain at mapagpatawad ang Diyos. Sa kanyang panalangin, mariing sinabi ni Jonas, Panginoon, hindi ba't ito na nga ang sinabi ko habang ako'y nasa aking bayan, kaya't ako'y tumakas? Dahil alam mong ikaw ay Diyos na mapagpala at mahabagin, matyaga, puno ng pag-ibig, at madaling magpatawad. At sa kanyang matinding pagkadismaya, humiling siyang mamatay na lamang. Mas mabuti pa sa akin na mamatay kaysa mabuhay. Subalit sumagot ang Diyos ng isang tanong, tama bang magalit ka? Tahimik si Jonas. Umalis siya sa lungsod at nagtayo ng silungan sa isang burol upang panoorin ko anong nangyari sa Ninibe. Baka sakaling magbago pa ang isip ng Diyos. Baka sakaling wasakin pa rin ang lungsod. Doon habang nakaupo sa ilalim ng araw, pinatubo ng Diyos sa isang halamang may malaking dahon. Nagbigay ito ng lilim kay Jonas at natuwa siya. Ngunit kinabukasan, pinaatake ng Diyos ang halaman sa isang uod at ito'y nalanta. Lumuba ang init at muling nanalangin si Jonas na sana'y mamatay na lamang siya. Dito nagturo ang Diyos gamit ang tanong, nalungkot ka dahil sa halamang hindi mo tinanim ni inalagaan. Ako pa kaya na may malasakit sa higit na 100,000 tao sa Ninibe na hindi alam ang kaliwa at kanan at maging sa mga hayop doon. Sa uli ang tanong ng Diyos ay iniwang bukas. Parang sinasabi, mas mahalaga ba ang halaman kaysa isang lungsod na mga nagsisisi? Nakatahimikan ng kanyang pagkakaupo sa labas ng lungsod. Patuloy na naghihintay si Jonas. Umaasang baka magbagong isip ng Diyos at tuluyang parusahan ng Ninibe. Na kung ating babalikan, habang tumatama ang mainit na araw sa kanyang ulo, pinatubo ng Diyos ang isang halamang may malalapad na dahon upang bigyang lilim si Jonas. Ito'y naging isang saglit na ginhawa para sa propeta. Natuwa siya sa halaman, marahil sa wakas, may bagay ring nangyari na ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit, alam nating kinabukasan din ay sinugo ng Diyos sa isang maliit na ukod upang kainin ang ugat ng halaman at ito'y natuyo. Kasabay ng matinding sikat ng araw at mainit na hanging umihip mula sa silangan, nawalan muli ng lilim si Jonas. At sa kanyang pagkalukmok at pagkadismaya, ang kanyang daing mabuti pang mamatay na lamang siya. At sa pusong ito nga nagsalita ang Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang turuan. Ikaw ay malungkot dahil sa halamang hindi mo tinanim, hindi mo pinalago. Isang bagay na lumitaw sa isang gabi at nawala rin kinabukasan. Ako pa kaya na may malasakit sa mahigit 100,000 tao sa Ninibe, mga taong hindi alam ang kanilang kaliwa, ang kanilang kanan, at pati na rin sa maraming hayop on. Ang tanong ng Diyos ay hindi nga sinagot ni Jonas, iniwang bukas upang maging tanong din para sa bawat isa sa atin. Sa uli, itinuro ng Diyos na ang kanyang habag ay mas malawak kaysa sa kanyang paghatol. At sa ating paghatol na rin. Ang awa ng Diyos ay hindi eksklusibo para sa matuwid, kundi bukas sa lahat na nagsisisi, kahit ang mga kalaban, ang mga di karapat-dapat sa tingin ng tao. Ito ang aral na mas mahirap tanggapin kaysa sa kahit anong propesiya na ang Diyos ay Diyos ng lahat, na ang habag ay laging mas dakila
kaysa galit. Ang kwento ni Jonas ay isang malalim na salamin ng ating sariling paglalakbay. Ang mga aral na banggit ay nagpapahiwatig sa universal na karanasan ng tao sa harap ng isang mataas na layunin o tawag. Minsan tumatakbo tayo palayo sa tawag ng Diyos. Totoo ito. Kadalasan, ang tawag ng Diyos ay hindi madali o komportable. Humihiling ito sa atin na lumabas sa ating mga pamilyar na mundo, harapin ang ating mga takot at gawin ang mga bagay na tila imposible sa ating sariling lakas. Tumatakbo tayo palayo tulad ni Jonas. Hindi dahil sa pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil sa pag-aalinlangan sa ating sarili. Tumatakbo tayo sa responsibilidad, sa hirap, at maging sa posibilidad na tayo ay magtagumpay o mabigo. Ang pagtakbo ni Jonas patungong Tarshish ay hindi lang isang pisikal na paglalakbay. Ito ay paglalakbay ng pagtakat mula sa kanyang sariling tadhana at mula sa responsibilidad na ibinigay sa kanya. Nagpapakita ito ng kahinaan at katigasan ng ulo na minsan ay nasa bawat isa sa atin. Pero kahit gaano tayo lumayo, hindi sumusuko ang Diyos sa atin. Ang bahaging ito ng kwento nagpapakita ng walang hanggang awa at matinding pag-ibig ng Diyos. Ang bagyo sa karagatan at ang paglunok ng balyena ay hindi simpleng parusa. Sila ay mga instrumento ng pagmamahal ng Diyos upang ibalik si Jonas sa tamang landas. Hindi niya pinahintulutan si Jonas na tuluyang maglaho o mawala ng direksyon. Sa halip, ginamit niya ang matinding pagsubok upang si Jonas, mula sa kanyang pagkakahimbing at pagsuway, ay magising. Ipinahiwatig nito na gaano man tayo tumakas, ang pag-ibig ng Diyos ay parang isang matatag na angkla na umahabol sa atin. Nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng pangalawang pagkakataon at pangatlo pa upang makabalik sa ating tunay na layunin. Sa loob ng kadiliman sa tiyan ng isda, sa puso ng takot, may pagkakataong magbagong loob at bumalik sa layunin. Ito ang pinakamalalim na aral. Ang tiyan ng balyena ay nagiging metapora ng ating pinakamababang punto sa buhay. Ang mga panahon ng kawalan ng pag-asa, paghihirap at matinding kalungkutan. Sa labas, ang mundo ay malawak at puno ng ingay, ngunit sa loob ng kadiliman, tayo ay napipilitang harapin ang ating sarili. Sa katahimikan at pag-iisa ng tiyan ng isda, doon narinig ni Jonas ang kanyang sariling panalangin at doon niya tunay na kinilala ang kanyang pagkakamali. Ang mga pinakamalaking pagbabago sa ating buhay ay madalas na nagsisimula sa pinakamadilim na sandali. Doon natin natutunan ang pagiging mapagpakumbaba, ang kahalagahan ng pananampalataya at ang tunay na lakas na nagmumula sa pag-amin ng ating mga pagkukulang. Ito isang paalala na sa gitna ng ating pinakamalaking krisis, laging may bukas na pintuan para sa pagsisisi at pagbabalik loob. At sa ating pagninilay, sa anong bahagi ng ating buhay tayo tumatakbo, palayo sa tawag ng Diyos? May mga pagkakataon ba na pinili nating umiwas kaysa sumunod dahil sa takot, kahiyan o katigasan ng puso? Ano ang malaking isda sa ating buhay na tila kumain sa direksyon at plano ng Diyos para sa atin? Ngunit sa huli ay naging lugar ng pagninilay at pagbabalik loob. Paano ginamit ng Diyos ang ating mga pagkakamali o krisis upang palalimin ang ating pananampalataya? Tayo ba'y bukas na tagapagdala ng mensahe ng Diyos kahit ito'y para sa mga taong ayaw nating unawain o patawarin? Nagiging sagabal ba ang personal nating galit o pag-uusga sa pagpapalaganap ng awa ng Diyos? Nakikita ba natin ang habag ng Diyos bilang mas malaki kaysa sa ating sariling pananaw ng katarungan? Paano kaya natin natutunang magtiwala na ang plano ng Diyos ay mas malawak kaysa sa ating nakikita?